impact. Napaka ano niya sa akin, sobrang life-changing. 2 days na yun. Sobra tayong namulat kung paano natin gagawin yung mga trades natin moving forward. And yung nag-stand out talaga sa lahat ng natutunan ko there is, yun yan, 99% charts, 1% intangibles. And, sorry, 99% intangibles, 1% charts. Tapos, kung naalala niyo yung first day, parang ang light niya, tapos pinasulat sa atin, ano ba yung market sa atin. Ito, isa sa mga sinulat ko to na the market will always do what it wants to do and move the way it wants to move. Another thing na natutunan ko rin is know yourself. Ito yung dito tatakbo ngayon yung i-discuss ko to. Dito sa 2 points na to. So, knowing this, yung famous market nga, na she wants to do what she wants to do, ano ba yung main goal natin as traders? Kumita. Consistency. Kumita, okay. That's why. What's the other one? Maging consistent. Consistent winner. So, that's actually, protecting your money, yung una para sa akin. And making money. So, dalawa yan, di ba? Capital preservation and capital gains. Sabi dito, yung first and foremost goal mo in trading should be capital preservation. Kasi, for example, meron kong 100,000. Tapos, siguro every trade meron kong 1% na i-risk mo. How many times bago mo ma-blow up yung account? Ilang failed trades? 100. So, sobrang ka naman siguro. 100 trades mo, sunod-sunod, diba? So, sobrang importante nitong capital preservation. Capital gain secondary lang para sa akin. So, sana, in a way, or after this discussion, ganun din yung approach nyo sa trading. Protect your capital first. Kasi, paano ka sasabak sa gera kung wala ka ng bala? Diba? Cut your losses and short and let your winners run. Familiar ba kayo? Yes. Okay. So, question dyan is, why should you cut your losses short and let your winners run? Eto, sobrang, pag makikita mo lang itong table na to, parang, ito na yung kasagutan. Kasi, if you look at the percentage amount ng loss compared to the gain to break even, you'd see na at 50% loss yung trade mo. You have to gain 100% para magbalik yung natalo mo. So, kita nyo rin dito sa table na to, that the more you, kung gaano ka kabilis mag-cut, yun 5% pa lang yung nakakat. Ang daling bawiin diba? Madali, kaya siya, manageable kumbaga, kung maaga ka mag-cut. So, you're actually digging a hole every time you're holding on to a losing position. Sabi nga dito, small losses are easier to recover from compared with big drops. So, yan, simple arithmetic lang yan. Na isang reason kung bakit kailangan mong i-cut yung losses mo. So, what about letting your winners run? So, you should not only take trades that have potential to generate a profit much larger than the potential loss. And you should ride the trade as long as the trade is making you money. Because a big winner will make up for all the small losses you'll incur. And gusto kong ipakita sa inyo isang visual example. Ayan. Kinuha ko lang siya sa website. learntotradethemarket.com. Dollar amount siya, pero imagine nyo na pesos na lang siya. Imagine nyo ang dami ng losses, di ba? Sobrang dami, pero tingnan nyo kung gaano ka-standard yung losses niya. $100 every loss. Pero tingnan yung wins niya, ilan lang yun, no? 4. 4, pero tingnan nyo yung risk-reward niya. 4 hour, 6 hour, 4 hour. Imagine after all those trades, ano pa rin siya, profitable. Ganun ka-importante yung mabilis ka mag-cut ng losing position mo. May
nakapag-experience naman ito, eh. Anybody dito sa room na sobrang strict mag-cut. Talagang tipong 1% pa lang cut na ako. Wala. 4% talaga standard. So talagang percentage cut loss ang pinag-follow. So, doon nakikita nga natin to na maganda yung ano, kung mag-advantages yung mabilis ka mag-cut, tapos maganda yung risk-reward mo. Bakit sobrang hirap sa tingin nyo mag-cut talaga ng losses? There's hope. Pride. Hope. Yeah, hope. Hope. Attachment. Attachment. Oo, tama. Tama lahat ng mga sinabi nyo. Pero yun nga eh, na habang nire-research ko siya, nagulat din ako. Kasi, ano pala talaga siya? Yung brain pala natin wired na ayaw natin aminin na mali tayo na ayaw natin mag-take ng loss. We're humans kasi talaga eh. Prone tayo sa mga cognitive biases. And yung cutting losses na yan, part yan, actually, yung specific na cognitive bias na tawag dyan, loss aversion. It refers to our tendency to prefer avoiding losses rather than acquiring equivalent gain. So in other words, yung nature natin, siya yung nagdidictate na we're more likely to let our losers run para maka-avoid ng loss, tapos ikakat natin yung winners natin kaagad kasi ayaw natin ibigay yung small gain na nakuha natin. Yun yung exact opposite na actually gawin natin dapat talaga to earn consistently sa markets. So, si William Eckhart, sinong nakakilala sa kanya? Si William Eckhart, siya dun sa nagpustahang magkaibigan na sila yung nag-create ng turtle trading system. Pustahan sila na kaya naman ituro lang yung trading eh. Hindi mo kailangan ng kahit ano. Specific rules lang na ipa-follow ng mga normal na tao. Yung background na nakikita nyo dyan, yun yung actual newspaper ad na pinost nila para maghanap sila ng traders. If I remember it right, ang common denominator lang na pinili nila. Sa mga pinili nila, chess players. Chess players ang ginamit. Pero sa mga normal na brokerage accounts, yung mga earlier part, ang alam kong ginagamit nilang, ang tinitingnan nilang skill lang talaga. Pag tumingin sila sa resume, athletes. Bakit kaya athletes sa tingin niyo? Discipline, may perseverance. Yun yung ginagamit nila. So anyway, yan. Sinasabi lang nila, huwag kayo masyadong huwag niyong hawakan yung loss mo, cut nyo kaagad, just let your winners know. So yung dalawang nabanggit ko kanina, yun nga, na mabaon ka sa losses, you're digging your grave, tsaka yung yung natural tendency nga natin, kasi innate na sa atin yun eh, na yung loss aversion na yan. Paano natin babalik na rin yun, so we can be in a position to make money. Number one is, have a clear trading strategy and plan every single trade. Ito alam na natin, ito isa sa mga natutunan natin sa Impact. Every time you go into a trade, na-plan mo na lahat. Si Bruce Kaufner nga pala, siya yung isa sa mga, siguro mga late 1970s if I'm not mistaken, siya yung isa sa mga nag-start early ng siguro mga $7,000 lang yata yung starting. 3,000 to be exact. First trade niya 1977. Napalago niya yun. Utang lang yun sa MasterCard. Tapos nag-invest siya sa soybean futures. Napalaki niya yung 3,000 yun to 40,000. Tapos bumagsak yung pera na yun to 23,000. Yun isa sa mga sa mga nag-a-adhere talaga sa risk management ever since that trade that he did. Member siya ng Caxton Associates. Isa siya sa mga decorated investment traders. He was awarded in 2008 as an institutional investor. Kaya ka-level niya na sila George Soros, sila Paul Tudor Jones. Yan. So yan, have a clear trading strategy and plan every single trade.
So, eto, nagulat ako nung sinusulat ko to. Kasi dalawa lang yung nilagay ko, basic trading plan, isang high probability setup, tsaka risk management. Kasi usually pag trading plan, diba, entry, exits, cut loss, take profit level. Pero nagulat ako kasi part nga pala na risk reward management na agad yung entry and exit. Kasi from there, kung makikita mo, yung exit mo, dalawa lang yan eh. Either you take profit, you trail stop. Kung maglo-loss ka, you have a cut loss point. So, under ng risk-reward ratio yung entry and exits mo. And yung position sizing. So, yung risk management, isang big blanket yan pag nag-trade ka. So, kasama yun sa trading plan. Ito, familiar dapat kayo dito. Kasi nasa impact. Exit strategies. Ito, if the trade is winning, you have 3 options. You either you do a technical sell and profit objective, you sell on time stop. Pag nag-trail stop ka, typically nag-TTF ka. Pag nag-sell on resistance ka, you're most probably doing swing trading. If you plot boxes, you sell on box parallel Darbus, basic support and resistance. So focus talaga tayo sa if the trade is losing. Kasi nga, losses, diba? So, apat yan, na-discuss ni Cap dati, fair trade or commission loss. Ito yung, if I remember it right, pag nakwento ni Cap, sobrang, most of his trades daw, pag it didn't go his way, fair trade siya. Then scratch the trade. Commission loss lang talaga. It's better daw kahit lumalim pa yung loss niya. Pero pinaka-favorite niya talaga dyan, and palagi niya ginagawa. I mean, as you know talaga, is the technical cut loss part. Every time na nag-enter siya ng trade, naalala niyo yung mantra niya na buy, when you have a buy signal, sell, when you have a sell signal. It doesn't sell unless one siya makakita na reason to sell. Tapos kung maalala niyo, time stops, ayaw niya yung ikakat niya yung trade kasi wala lang flash. Sobrang tagal na nag-dip siya. Yun yung pinaka-ayaw niya sa akin. Yung percentage cut loss, so you can win big and lose small. Ito yung sinasabi niya na 4%. Sino pa nakakaalala yung buying price? Nagawa mo natin. Nasa Excel. So, ang pinaka first state niyan is yung sa buy below price, you take your percentage, yung preferred percentage cut loss mo, for example, which is 4%, tapos i-deduct mo na doon yung commission fees. So, kung maalala niyo dati, 1.09 pa dati yun, yung commission. Ngayon, 1.19, so 4% minus 1.19%, 2.81. 2.81%. So, kung ito-trade ka, nag-enter ka ng trade, hindi nag-go your way yung trade, umabot ng 2.81, kung 4% cut loss ka, cut ka lang. Yun ang 4%. Yun ang percentage cut loss mo kung 4%. Tapos, meron pa yung buy below price na sinasabi si Cap. Ang formula naman yan is, yung cut loss price mo, minus yung 1.0281 at 1.0291. Pero naalala nyo yun, nagpalit na tayo ng commission fees, baka yun ako. Ito sa reminder. Ano na siya ngayon? 1.19%. Yung initial loss mo pag nag-enter ka. Okay. Tapos time stop, importante yan. Sa ano mo yun sa profile mo, tsaka sa trade objective mo. So kung kung momentum ka, as Cap defined it, it's between 0 to 10 days. Kung swing ka, 2 to 4 weeks. Pag trend following, that's more than 4 weeks.